Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Eto, balik tayo at nako, mamaya baka makapasok tayo dyan sa lungsod ng Maynila at nagsasagawa po ng press conference. Kumbaga yung presentation po dun sa principal suspect, dun sa George Capistrano, dun sa homicide robbery at si Felix Laban, mamaya balikan po natin dyan Eto, cambio muna tayo ng paksa. Alam nyo ba, napakaganda pong kumbagay protektado dyan sa Nueva Ecija. Talagang naging usap-usapan yan yung napakagandang project pong Nueva Char. Ito po yung na kung saan yung mga IPA doon sa palay na dating tinatapon lang, kumbaga ginagawa na po ng, kumbaga pinoproseso na doon sa isang facility dyan sa Palayan City para maging biochar. Yung biochar naman, yun naman yung parang uling na hinahalo doon sa lupa para tumaba at dumami po yung pinakaani. Kumbaga napakaganda at upang talakayin yan, ating makakasama via Zoom. Kumbaga isa doon sa nag-initiate niyan, si Nueva Ecija Governor Oye Umali. Magandang hapon po, Governor. Welcome po tayo sa Governor's Hours. At tayo po yung napapakinggan sa DCME. Governor, ano po yung nagtulak po sa inyo dun sa para pasukin itong carbon credit industry? Bakit po biochar ang napili nyo, Governor? Kumbaga, yung solusyon para dyan sa Nueva Ecija, Governor. Well, actually, una, pasalamat ako at ako inabigyan ng pagkakataon para makapanayam mo, Karex, no? Yung binamagit mo na biochar, actually, ito ay byproduct. Ang talagang namin, nung panahon ng pandemya kasi, we're trying to come up with ways on how we will be able to serve yung ating constituents. Since kami ay agricultural province, time, kailangan kasi na mag-participate tayo sa clean energy, sa green. And so, at that time, ang nagkaroon kami ng pagpupulong online kasi nga, hindi pwedeng lumabas at that time. I was talking to itong Alcom company based in Singapore at sila talagang nangunguna sa paghanap ng mga green energy. And at that time, when we were doing the online Zoom meeting, katulad dito, ang pinag-usapan namin na kung po pwedeng ayusin nila yung aming gasifier plant sa Palayan City na kung saan ito ginagamit yung papatuyo ng mga palay. Kasi bago magkaroon ng pandemya, alam na natin, bumaba ang presyo ng palay. Tama pa. Halagang 9 pesos. 9 pesos. And at that time, ay nagtatag tayo ng Provincial Food Council. Now, since yung Provincial Food Council ay multisectoral, tinatag natin ito upang tuloy-tuloy tayo mamili ng palay sa mas at ilaban natin magsasaka sa Nueva Ecija. Sa dami ng palay na amin pong binibili, nagtayo kami ng gasifier. Ngayon, yung gasifier na yon, alam natin hindi naman to clean kasi may usok nito. So nakipag-partner kami sa isang Singaporean-based company na ang layunin ay maghanap o palitan yung teknolohiya para maging sabi natin green at magkaroon tayo ng carbon credits. So at that time, yun ang aming inumpisahan kahit pandemya. At ito nga ay sumailalim sa matinding pagsusulit ng international bodies. Yung pong nag-a-accredit ng mga ganitong klaseng programa, katulad po ng Puro.ed, which is a Swedish-based company. Matagal po yung proseso hanggang sa pumasa po yung aming gasifier sapagkat mission. So, unang pagkakataon po sa Southeast Asia, particular sa lugar natin, ito po yung pang-16 nilang nabigyan ng certification. Hindi po mas certification. And since we were the first to be given certification, ay dahil zero emission, ang nangyari pong blessing pa ay sa pagpapatuyo namin po ng palay, nagkaroon pa
ng byproduct, yung tinatawag nating biochar. Apa. Now, yung biochar po, matagal na pinag-usapan yan, pero wala pa ho ang nakakagawa dito sa Pilipinas at kahit dito sa Southeast Asia. Marami na pong paliwanag tungkol dito. Kaya nga po, nung nagkaroon kami ng biochar, ay sinubukan namin. We try to gather empirical data. Sinubukan namin sa palayan. Ay nakita ho natin, gumanda ang yield. Sa palay, sinubukan namin sa pagtatanim po ng sibuyas. Gumanda rin, tumibay. At nakita natin dito na malaking bagay yung biochar na pinamigay natin sa mga magsasaka as we're trying to come up with the empirical data. Opo, at Ngayon, Gob, kahit po nagawa natin ito, opo, Gob, cut ko lang kayo saglit. Bali, saan po mapupunta yung kikitain po ng probinsya mula po dun sa pagbebenta po ng carbon credit sa ibang bansa? Meron po bang specific program na popondohan po nito, Governor? actually, yung una naming check-in na tanggap sa pagbenta ng aming carbon credits ay sa isang flag ceremony, pinakita ko yung cheque. Ito pumasok sa treasury ng Kapitolyo. Apa. Wala pa kaming specific na paggagamitan, but nonetheless ay pipilitin naming ito maging modelo at maghikayat ng maraming mga rice miller sa aming lalawigan, yung mga rice mill nila, na kung gusto nila i-convert natin yung kanilang rice mill, tulungan namin sa parehas ng proseso na aming pinagdaanan. Nang sa ganon, magkaroon din sila pagkakataon na maging compliant at magkaroon po ng mga carbon credits. Apo, at ano po pinakamensahe nyo dun sa ibang probinsya na gustong gayahin, gustong i-adapt itong napakamodelong Nueva Ecija bilang pioneer dun sa Southeast Asia, Governor? Ay pwede po. Marami naman po mga lokal na pamahalaan, mga kaibigan natin, karating probinsya o iba-ibang lugar na pumapasya sa Nueva Ecija upang pag-aralan. Kami naman po'y bukas upang sa ganun lumaganap itong amin pong nasimulan dito at malaki pong bagay kung ang mga ating mga kasamahan sa lokal na pamahalaan ay gayahin po ang naumpisa ng Nueva Ecija. We are very much open to support and assist in whatever form nang sa ganun po sama-sama nating buhatin ang ating bansang Pilipinas. Apo, at isa doon sa umani po ng napakaganda po niyong programa, yung rolling stores po na talagang ano po to, Governor, bawat barangay sa lahat ng nasasakupan ng Nueva Ecija, napakamura yung presyo po ng bigas. Kumbaga, umani po to ng papuri sa inyong probinsya, Governor. Kasi ganito ang story niyan 2019, bumaba ang presyo ng palay. Ito nga sa iyo, kami ng Provincial Food Council. Tapos nagkaroon tayo ng pandemya. Since marami kaming nabiling mga palay na ginagawang bigas, at that time, nagbebenta kami at around 10 pesos per kilo. Pero since nagkaroon ng pandemya, hindi na lang kami nagbenta. Ito'y pinamahagi na natin sa lahat ng yan. Mga households, about more than 850,000 households sa Nueva Ecija, doon sa 49 barangays. So ginawa natin yun tuloy-tuloy taon-taon hanggang sa umabot sa punto na ang ating Pangulo ay naglayon na maglunsad ng programang makapagbenta ng 20 pesos per kilo na bigas. At gusto natin suportahan ang adhikain ng ating Pangulo ay nakakapagpabigay nga kami ng bigas. Siguro mas madali sa amin makapagbenta ng bigas. At dito nga, dilunsad natin itong 20 pesos na per kilo na bigas. Ang nagbebenta po tayo ng 5 kilo kada, let's say, isang bahay. Kung kayo po, di kayo pong 10 ay entitled sa 5 kilos per person. Sa halagang 20 pesos. Ngayon, para po madali, kasi mahirap po yung babiyahe pa sila. Nilayin po namin na kaysa magkaroon ng isang lugar na kung saan sila pupunta, kami na po ang bumabiyahe sa 849 barangays at doon na kami nagbiyahe. Kasi naman, mamamasahe pa yan. Kung sa laki po ng Nueva Ecija, alam po ninyo, ang Nueva Ecija ang pinakamalaking probinsya sa Central Luzon, land area-wise. Kaya importante po yung logistical concern na matulungan natin yung ating kababayan. Lalo na ngayon, mataas ang presyo ng langis. Kaya yung aming pong mga mobile trucks, ito pong aming mga rolling stores, ito naman hindi bagong konsepto. Ito may
ginaya rin natin sa mga dating mga Opo. naglingkod. At itong rolling stores na ito ay araw-araw po lumalabas yan. At 8 na po kasi yung rolling stores namin ngayon at sa tulong ng Sangguniang Panlalawigan, baka makapagdagdag pa kami para po tuloy-tuloy ang aming programang rolling stores na kung saan bebenta ang Kapitolyo ng 20 pesos per kilo. Opo, at napakarami po namin mga televiewer dyan sa Nueva Ecija. Kumbaga, napakaganda ng pinaka-konsepto. Kasi kapag sinabing napakamura po ng bigas, sa pang-araw-araw yan po yung problema ng ating mga kababayan na talagang tumatagos po sa puso nila yung napakaganda yung programa, Governor. Marami nagtatanong, paano nyo ba nagagawa yan? Lugi-lugi kayo. Sa totoo, kung anuin mo, napaka-imposibleng sabi ko nga, how do you sustain this program? Apa. Ang layo namin to sustain this program. Ang ginawa po ng Kapitolyo, nagtayo po kami ng modern na rice mill. Apa. Saan, alam naman natin, ano ba mga gastusin pagdating sa pagtatanim ng palay. E di mula sa pag-aayos ng lupa, land prep, itong mga bini, mga pataba, lahat, patubig, araro, lahat yan. Yan po ay sagot ng magsasaka at ito po ay marahil dito nagbabase yung kanilang presyo na gusto nila sana sa pagbenta ng palay. Ngayon, yung usaping pagkakinuha mo na yung palay, yung pagtutuyo, pagigiling at gagawing bigas, ito po ang nagiging subsidiya ng Kapitolyo. Apa. Sa pagkakasama mo yan, imposibleng makapag kumita ka sa 20 pesos, talagang lugi. So ang ginawa po ng Kapitolyo, kaysa magbigay kami ng pera sa mga babagsaka na hindi masusustain yan nagtayo ng mill. At yung rice mill to kompleto, modern po yung rice mill. Meron kaming silo, itong modern day silo storage, na kung saan yung palay po pwede naming store for a year or so na hindi masisira sapagkat controlled yung environment. Controlled po yung environment kung saan ito po nakalagak. Kaya hikayat ko nga na noon pa man na ang ating pamahalang nasyonal magtayo ng maraming silo sapagkat ang nagiging problema ng ating bansa yung napipilitan nating ibenta sa mababang halaga o palugi sapagkat wala tayong kakayahan na mag-store lalo na ang ating mga magsaka. Now, kung marami tayong silo, modern day silo, Apa. na ginagamit ito sa ibang bansa na yung ating mga palay, hindi kailangan kagad na gilingin o nating planuhin at hindi masisira sapagkat yung pong environment, sabi ko ay controlled at pinapanatili po yung kagandahang ng kalidad ng palay. So, having said that, hindi po namin pinapasa yung cost ng pagkuha, pagyo, paggiling, at ito po ang nagiging subsidiya ng Kapitolyo, pati po rin sa mga truck na humahakot, pati po sa mga pahinante, sapagkat ang bawat lokal na pamahalaan naman ay may kakayahan na mag-issue ng mga job orders. At dito namin nilay. So ang maganda rito, nagkaroon pa ng job generation na kung saan meron kaming mga 300 na pahinante na siya po natutulong sa amin pagkuha ng mga palay sa bukid. At ito naman po, pag binibenta namin, ay kasama sila para po magkaroon tayo ng tawag nating pagbabalanse ng interes ng magsasaka at interes ng commerce. Siyempre, yung magsasaka presyo, doon pumasok ang aming pamimili sa mas mataas. Siyempre, yung mga consumers naman gusto mababa. Doon pumasok naman yung pagbebenta natin ng murang bigas para ang ating mga nasasakupan ay parehas natin mapagsisilbihan. Apo, kumbaga na-sustain nyo po yun, kaya tumagal po yung napakagandang programa. At GovCambio naman tayo, dahil ngayon pong summer, kumbaga, ano po yung pwedeng ipagmalaki po ng Nueva Ecija kapag sektor po ng turismo pag-uusapan na pwede pong dayuhin dyan sa inyong probinsya? Alam mo, malaking bagay itong social media. Dahil sa social media, nagkaroon ng window by which yung mga maliliit na naghahanap buhay, mga lugar dito na tatawag natin mga tourist spot ay nabigyan ng pagkakataon may isa publiko. At dahil dito nga, halos mga bawat bayan, ay ating mga alkalde ay aktibo na mag-promote ng kanilang mga pwedeng puntahan ngayong summer. Karamihan dito ay mga waterfalls, yung mga ilog na maganda at ilang pang bahagi katulad ng mga
matataas na lugar dito at ito pinupuntahan. Dumami po yung matatawag nating industriya ng Airbnb. At dito nga ay matatawag natin na ang Nueva Ecija, katulad ibang mga probinsya, ay nakikihalo na rin sa mga destinasyon na hindi lang po kami agrikultura. Marami na rin po pwedeng puntahan sa Nueva Ecija. Pantabangan is, alam po naman ninyo, the biggest namin in the Philippines. Used to be the biggest in Asia. Mhm. Ito po naman ay tourist spot also. At ito po ay nagbibigay din ng enerhiya sa ating bansa. Yung pong mga waterfalls, alam po yung maraming waterfalls sa Nueva Ecija. Kagaya po dyan sa yung General Tino, parang yung El Nido ko pinagkukumpara ko, may nagsisend sa amin yung mga ilang vlogger na talagang tourist spot na pinupuntahan po dyan. Yung pong Minalungaw, no, matagal na po ito. Ang kagandahan po nito ay talagang ito po'y dinadayo. At may mga panahon pa nga na kinokontrol yung mga taong pagpunta sa dami. Alam mo, siyempre, importante rin po yung safety. Tama po. Dito po, kailangan talaga namin ng tulong sa ating Department of Tourism para po naman turuan at gabayan po kami mga lokal na pamahalaan upang lalo naming mapaganda at mahikayat po ang ating mga kababayan sa loob at labas ng ating lawigan na bisitahin at gawing destinasyon ng kanilang summer vacation. At Gob, tungkol naman dun sa farm to market road, kumbaga samantalahin namin itong pagkakataon na to. At ano na po development doon, kumbaga para mapabilis po yung sektor po ng ekonomiya dun sa farm to market road. Okay, una maganda yung ginawa ng ating Pangulo sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon ng mga lokal na pamahalaan na kami mismo ang mag-chart ng aming destiny. At ito nga sa pamagitan po ng ATAS sa ating Department of Agriculture, marami pong mga farm to market roads na ibababa nila sa lokal na pamahalaan. Dati po kasi ang nag-i-implement dito ay DA o DPWH. Ngayon po, binigyan po ng responsibilidad ng Pangulo sapagkat naman ang nandyan. Kayo naman sa inyo naman na humingi ng tulong yung mga ating mga kababayan. Sa inyo rin naman na pupunta yung obligasyon. At gusto niya i-challenge ang mga lokal na pamahalaan. At sabi nga niya, ida-download sa inyo yung mga pondo at siguro na tama ang gagawin yung paggawa ng mga farm to market roads sa ito. At ang kagandahan ito, magkakaroon talaga ng transparency. Kayo, kami lahat gobernador, nag-uusap-usap kami. Kami mga lokal na leader ng ating mga kawat probinsya o lungsod. At gusto namin na talagang ipakita na kaya. Sapagkat sa tagalan namin nangihingi ng suporta, ngayon, tinanggap na ng Pangulo. Sige, kayo gumawa. So siguro dito magkakaroon ng talagang mabilisan at yung reporting nito ay talagang kailangan na para may website para ayang bisitahin at yung coordinates, ito number one. Yung coordinates, para sa ganun, hindi nagkakaroon ng ghost projects, lahat yan. I-validate at i-verify. At meron bang ghost project dyan sa Nueva Ecija? Kasi may mga nagte-trending ngayon. Yung mga palpak na tulay na hindi po napapakinabangan na samantalang napakalaki po ng i-download ng pondo po ng national government. Alam po naman ng kalalawigan. So, may mga proyekto po na matawag natin na siguro substandard. Ito po naman ay hindi lang naman sa Nueva Ecija yan naman po ay nakikita naman na sa ngayon sa iba-ibang mga lugar. Sa amin po sa Nueva Ecija, may mga proyekto siguro na pwede namang bisitahin. At tingnan, ito po naman ay nire-repair nila. For instance po, ay 2 years pa lang yung project, isira na. So ito po yung mga, ang kagandahan dito, mismong ating kababayan na ang siyang nagiging bantay. At igising ang lahat ng mga nanunukulang kasama po ang pamahalang palalawigan. At siguro sa mga susunod ating hihimayin po yan. Governor, baka meron kayong mensahe sa inyong mga kababayan dyan sa Nueva Ecija at gamitin po natin itong programang Governor's Hour. Maraming salamat sa ating po mga kalalawigan. Kami po ay tuloy-tuloy pa rin ang ating suporta sa ating magsaka. Lalo na ngayon sa ating mga pamilya sa Nueva Ecija sapagkat sa taas po ng krudo, apektado po ang lahat ng bilihin at lahat po ng serbisyo.
At dito po ay kami po ay gumagawa ng kaparaanan upang kahit papaano maibsan yung bigat po ng tinatawag nating pagtaas ng krudo, bunga po ng pag-aaway sa Middle East. Apa. Tuloy pa rin po ang aming pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas at dadagdagan pa ho natin ang programa ito nang sa ganoon, yung pong makabawas kami sa mga intindi at gas sapagkat siyempre naman, alam po ninyo, ang pamilyang Pilipino basta may kanin. At dito sa probinsya, maski ano ulam, ay importante may kanin at upang magkaroon po ng pagkain sa pagkainan. Apa, nako. Pong mga pagsusumikap na masilbihan po ang bawat pamilya, ang importante po kasi mayroong pagkain. Sapagkat pag tao ay walang makain, mahirapan pong magtrabaho, mahirapan pong mag-aral, mahirapan pong maging kapakipakinabang sa ating bayan. Apo, at mukhang gusto ko na manirahan sa Nueva Ecija, Governor. Kayo, Kares, at maraming tanga ka rito sa Nueva Ecija. Apo. Salamat po sa pagkakataon, Governor Oye Umali ng Nueva Ecija. Salamat po sa oras. Thank you so much, Karex, sa ating salamat po. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Yan po ang tinigan ni Governor Oye Umali. Napanood nyo via Zoom at napakahaba po nung aming talakayan. Isa dun sa pinakasumentro po sa atin. Ako, napakarami mga comment dito. Yung napakababa po ng presyo po ng bigas. Kagaya po dun sa sektor po ng turismo. Kumbaga, napakarami palang tourist spot dyan sa Nueva Ecija. At kagaya dun sa farm to market road. At isa dun sa mga susundan po natin sa mga susunod pong pagkakataon at tungkol po dun sa mga ghost project dyan sa Nueva Ecija. Hindi lang sa Nueva Ecija, kumbaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ito, isa-isain lang natin yung ilang comment pagbalik po natin. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor?